Masaya silang salulubong na lahat pagbaba nila sa kanilang bridal car. May mga pamahiin pang ginawa sa kanila bago sila nakapasok sa loob ng bahay. Napakasaya na sandaling iyon para kay Teresa. Hindi niya akalaing kanina lang halos ikamatay niya ang sobrang kalungkutan pag alis sa bahay na iyon. Pero ngayon, eto taguon ng papaw na kaligayahan ng kanyang puso. Sa harap ng ginawang reception nila may nakasulat doon na, "Welcome to our wedding, Teresa and Leon," na tila nahahapunan ng dalawang dove. Lumapit siya doon at may ngayak-ngayak na pinasadahan ng palad niya iyon. Kanina lang Teresa at Raymond na nakalagay doon. Talagang nais niyang i-surprise ng mga ito. Lahat kasi iisipin talaga na ito ang groom niya. Yun pala may plano na ito. Lumapit si Leon sa kanya at magiliw na niyakap siya mula sa likuran. "I love you." Buong pagmamahal na wika nito sabay halik sa buhok niya. Nilingon niya ito habang hindi naalis ang pagkakayakap ng kamay nito sa bewang niya. "I love you more, asawa ko." Nakangiting tugon niya dito. Marahan itong kanintilan ng halik ang kanyang labi. Mabilisan lang dahil maraming tao pero hindi pala iyon nakaligtas sa mga ito. Nagkaingay ang mga bisita at tila kilig na kilig sa kanila. Maya-maya, nagsimula na magpakain. Siyempre, ang mga kinasal kasalong pamilya nila. Maging ninang, ninong at mga abay. Mababakas ang kasiyahan sa mukha ng mga ito. Isa pa, naririnig niya na pinag-uusapan ng pa-surprise sa kanila ni Raymond sa simbahan. Nagtaka nga ang ilang mga bisitang hindi na dumalo pa sa simbahan. Nang pag-uwi ng mga kinasal ay iba na ang groom niya. Nag-anunsyo naman ang mama ni Raymond at maging si Raymond ay nagpaliwanag din para mapaiwasan ang mapag-usapan sila at mapag-isipan ng masama. Nang oras na para ibato ang kanyang wedding bouquet, si Wen ang nakasalo noon at nang ibato naman ni Leon ang wedding garter na hinubad mula sa leg si Teresa, ay si Raymond naman nakasalo niyon. Inulan ng kantsaw ang mga ito. Lalo na isuot na ni Raymond sa legs ni Wena ang garter na iyon. Pulang-pula naman ang mukha ng dalawa dahil sa hiya. Naging masaya ang salusalong iyon. Ang lahat ay nabusog at nasiyahan. Siyempre, ginawa rin nilang tradisyonal na saya ng mga ikinakasal. Ang pantomina. Kanya-kanyang tusok ng pera sa kanilang mga damit. Tuwang-tuwa naman ang lahat. Hindi rin nagpapahuli ang kanilang mga bisita. Talagang ganun siguro sa probinsya kahit na hindi mo kakilala ay talagang maglala ng pera para tumulong sa mga ikinakasal. Ang mga ninong at ninang hindi rin nagpahuli. Talagang paramihan ng mga turok. Biglaan man ang pagkuha sa mga ito pero hindi pa rin nagpabaya. Maging ang mga magulang nila. May mga envelope din na ibinigay na ang laman ay pera. Kaya naman tuwang-tuwa ang lahat. Ngunit mas lalong nanlaki ang mga mata ng lahat nang ilatag ng papa ni Leon at ng tita nito na tila ginawang banig na tig 1,000 tsaka tila ginawang kapa nila iyon. Dalawa kaya tig-isa sila. Maluha-luha si nagpapasalamat sa mga ito at ganoon din si Leon ay yumakap sa ama nito. Napagtanto na mahal pala siya nito. Natutuwa siya dahil okay na mga ito. At least ay unti-unti na naaayos ang lahat. Yung problema na lamang nila kay Raymond ang hindi pa. Pero napag-usapan na bukas din, babalik na sila sa Maynila para makapagpabook na rin ng mga ito ng flight patungo sa Amerika. Nang natapos ang pagsayaw na iyon, inabot din na mahigit 1,000,000 ang kinita nila dahil yun pa lamang ibinigay ng papa ni Leon ay 1,000,000 na. Napakalaking pera yun. Yun daw ang pagsisimula nila. Matapos iyon, nagkaroon pa ng sayawan hanggang inabot na ng gabi. Hindi niya akalaing ang madali ang preparasyon na iyon ng kasal ay naging ganitong kasaya. Napag-alaman niyang naka-leave din pala sila sa official page ni Raymond. Simula nang nasa simbahan pa lamang sila. Halos malula siya sa inabot ng views na iyon. Umabot ang 20M sa loob lamang ng ilang oras. Marami ang lungkot na fans ito dahil umaasa mga ito na sila talaga ni Raymond ang magkakatuluyan. Marami ang humanga sa ginawa ni Raymond na pagpapaubaya. Marami din ang umiyak at nagpaparating ng simpatya sa kanilang idol. Ipinaalam din ni Raymond sa mga ito ang totoong kalagayan nito, kaya naman libo-libo nagdarasal para sa kagalingan nito. Marami ang nain sa kanya dahil umaasang lahat na magiging sila talaga ni Raymond, pero nagpaliwanag si Raymond. Sinabi nito ang totoo na talagang magkaibigan lang silang dalawa at ang tunay talaga nagmamahalan ay si Teresa at Leon na kapatid nito. Humarap din siya sa mga ito at nagpaliwanag sa lahat. Buti na lang at naintindihan ng karamihan. May mga iilang hindi pero hinayaan na lamang niya. Kinagabihan. Napagod ka ba, asawa ko? Masuyong tanong ni Leon sa kanya. Oo, asawa ko. Hindi ko akalaing dadagsa ng ganun ng ating mga bisita. Pero wala lang ang pagod na yun. Ang mahalaga, kasal na tayo ngayon at ikaw ang kasama ko ngayong gabi.
Nakangiting wika ni Teresa dito. Kahit ako asawa ko, hindi pa rin makapaniwalang gagawin sa atin yun ng kapatid ko. Kaya pala kinausap niya ako noon nung kaming dalawa lang. Sabi niya may gumugulo daw sa kanyang isipan at nais daw nitong malinawan. Yun pala may balak itong ipaibaya ka sa akin. Hindi mo ko lang alam ang sayang naramdaman ko kanina. Yung parang lutang pa rin ako dahil sa sobrang kaligayahan. Ngayon asawa na ulit kita at hindi ko nagagawin ulit ang mga kagaguhang pinagagawa ko noon sa'yo. Salamat mahal ko. Akala ko talagang wala ng pag-asang mapa sa akin kang muli. Mangiyak-ngiyak pang pahayag nito. Kahit ako rin asawa ko, lumulutang sa kaligayahan ang nararamdaman ko ngayon. Sobrang pinasaya talaga ako ni Raymond. Napakabuti niyang talaga. Napakaswerte natin sa kanya asawa ko. Kaya't sa pagbabalik niya, dapat ay makabawi tayo sa kanya. Nakangiting wika ni Teresa. Tama. Kanina, nabanggit sa akin ni Raymond, dapat daw pagbalik niya may bibili tayo. Dahil siya raw magiging Tito Ninong, kaya naman dapat sinisimulan na natin asawa ko. Pwede ba? Pilyong wika ni Leon pero natouch si Teresa. Dahil unang beses itong nagpaalam sa kanya. Samantalang dati kung kailan at saan ito gustong gawin, gagawin ito kahit walang permiso mula sa kanya. Pero ngayon nagpaalam ito kaya naman ay kinatawa iyon ang kanyang puso. Tinignan niya ito ng malagkit at tila ng aakit. Tsaka hinawakan ng tayo nito at marahang hinila para mapalapit ang mukha nito sa kanya. You are so hot, asawa ko. Lalo na't marunong ka na magpaalam ngayon. Malanding bulong ni Teresa sa tenga nito. Dahil sa kaliting naramdaman, mabilis na kumilos sa mga labi ni Leon at siniil ng halik si Teresa. Game na game naman siyang tumugon dito habang sa halik na iyon ay tila na malalim at nagiging mapaghangad. Baby, I miss this so much. I miss your smell. I miss every inch of your body. Lalo na kapag sinisigaw mo ang pangalan ko habang pinapalagaya kita. I think I want you in bed now, wifey. Please? Tila hirap na wika nito matapos itong lubayan ang kanyang labi. No need nagpaalam ka, asawa ko. Dahil simula sa mga oras na to, sayong-sayo na ako. Maging ang katawan ito'y pag-aari mo na rin. Kaya maaari mong gawin ang kahit na ano. Malanding tugon ni Teresa dito sabay kagat pa ng labi. Bahagyasin itong itinulak sa papag. Wala pa namang kutsyon iyon kaya naman masasaktan talaga siya kung malakas ang pagkakatulak nito. Kitang-kita niya ang pagkasabik sa mga mata nito at nagulat siya nang basta na lamang nito hiklasin ang kanyang gown. Nazira ang zipper niyon sa likuran at ang ilang rhinestone na nakadikit sa harapan ng gown. Habi, dahan-dahan, pasaway ka, pati gown ko sinira mo na. Natatawang kunway-suway ni Teresa dito. Sorry asawa ko, sabik na kasi akong makitang muli ang kahubaran mo at mahawakan ang makinis mong balat. Tila kinakapos ang hiningang wika nito. Sa kabila ng ingay sa labas, nagawa nilang paligayahin ang isa't isa. Ito na ang pinakamasayang lovemaking nilang mag-asawa dahil punong-puno iyon ng pagmamahal. At hindi nagtagal naipunla ni Leon ang katas sa mismong loob ng matres ni Teresa. Nang matapos, naidaga na lang ni Leon ang hapong katawan sa ibabaw ng katawan ni Teresa. Nang makabawi, umahon nito at hinalikan siya ng buong pagmamahal sa mga labi. Tumabi sa kanya at inayos ang kanyang ulo. Pinaunan sa braso nito habang magkadikit ang kanilang hubad na katawan. I love you, Teresa. Salamat sa maligayang sandaling ito na ating pinagsaluhan. Nakangiting wika nito habang malamlam ang mga batang nakatungo sa kanya. Napangiti siya at bahagyang dinampian din ang halik ang mga labi nito. I love you more, Leon. Simula sa araw na to talagang akin ka na. Parang isang panaginip pero totoo itong lahat. At kung panaginip man ito ay ayoko na magising pa. Madamdaming wika ni Teresa dito. Hindi ito isang panaginip, asawa ko. Mag-asawa na tayo. Ako ay sa iyo at ikaw ay sa akin. Kaya't sanayin mo ng sarili mo na palaging may dilig. Ay, palagi ako nasa tabi mo at paliligayahin kita araw-araw. Nakangiting wika nito. Natawa siya sa palaging may dilig. Kahit kailan napakapili ng kanyang mahal. Sobrang ligaya ko, Leon. Noon kasi akala ko na hindi na kita kaya pang abutin. Kahit noon mahal na kita. Pero hindi ako naghahangad na makasama ka dahil sa pinsan ko. Pero ngayon, masasabi kong inilaan ka talaga ng Diyos para sa akin. Dapat talaga ang pag-ibig hindi pinipilit. Dapat tinihintay lang dahil kusang darating ito sa tamang panahon. Katulad ng nangyari sa atin nung una. Akala ko noon matututunan mo rin ako mahalin. Lalo pat naangkin mo na ako pero mali pala. Mas lalo na ka lang nagalit noon sa akin. Buti na lang sa huli na in love ka rin sa akin. At tiyak kong ito ang tamang panahon na inilaan ni Lord para sa mga puso natin. Salamat, Leon.
Mahal na mahal kita ng sobra. Madamdaming pahayag niya. Tama ka naman doon, mahal ko. Pero mali ka lamang sa hindi kita natutunang mahalin. Dahil minahal na kita, ilang araw pa lang tayo nagsama. Hindi ko lang nun maamin sa sarili ko. Dinadaan ko lang sa galit-galitan ng lahat. Pero ang totoo, sobrang mahal na kita ng mga panahong yun. Malay natin, baka noon pa nakakuya mo pa lang ako. Na-attract na ako sa'yo noon. Hindi ko lang siguro napapansin noon. Basta ang alam ko, gustong-gusto kitang inaasar at tuwang-tuwa naman ako kapag namumula na yung pisngi mo. Basta gandang-ganda ako nun sa'yo. Nakangiti nitong pag-amin. Napaluha tuloy si Teresa nang wala sa oras. Noon pa pala siya ni Tumihal. Ibig sabihin, tamang hinala niya noon. Akala niya feelingerang frog lang siya. Yun pala totoong may pagtingin na sa kanya si Leon. I love you, asawa ko. Nasabi na lang niya saka isiniksik ang sarili sa matipunong dibdib ni Leon. I love you so much, asawa ko. Tsaka kinabi pa niyang lalo ang hubad na katawan nito. Sleep na tayo. Antok na ako. Wika nito habang nakapikit. Naramdaman niyang hinalikan siya nito sa buhok. Oo, asawa ko. Sleep ka na dyan para mamaya madaling araw may lakas ka na ulit. Pilyo ang boses na wika nito. Otomatikong napatingala siya at nakurot ito sa tagiliran. Ikaw talaga? Napakahilig mo. Natatawang wika ni Teresa. Bakit? Sarap naman, di ba? Natatawang tanong nito. Oo naman. Shut up. Maarteng sagot niya. Nagkatawanan tuloy sila. Tsaka inayos na muli ang yakap nito sa kanya. Sleep na tayo. Good night. Wika muli nito sabay dampi ng halik sa noo niya. Good night din. Yun lang at pumikit na rin siya. Ilang sandali pa, himbing nang nakatulog ang dalawa na may ngiti sa kanilang mga labi. Kinabukasan, maagang nagbiyahe sina Leon at Teresa. Kasama ng pamilya ni Leon pati na si Raymond, ang mami nito at ang lola nito. Pero sa van ng papa ni Leon sumakay ang mga ito. Sa kotse ni Leon silang dalawa ang nandoon. Bali yung ilang kagamitan na lamang ng mga ito ang nilagay sa likod na upuan ng kanilang kotse. Ang mga magulang naman niya at ang nag-iisang ninang nila na taga doon sa kanilang lugar. Sa kotse naman ng kanyang papa sumakay. Magkakasunod lamang sila kaya naman alalay lamang kanilang pagpatakbo. Marami kasing mga regalo sa kanila mga bisita. Nahiya naman silang iwan yun dahil kahit pa paano nag-effort ang mga ito. Halos 12 oras sila nagbiyahe pero dahil kasama niya si Leon, lalo pat puro kakulitan ito ay never siyang nakaramdam ng pagkabagot. Hindi tulad ng bagong kasal din sila na nagbiyahe patungo sa kondo nito. Halos hindi niya narinig ang boses ito. Napanis ng lawan niya sa ilang oras nilang biyahe. Kahit nanginginig na siya sa gutom, wala itong pake. Pero ngayon, talagang sadyang nagpaluto pa ito ng pagkain para kung sakaling hindi pa terminal o kaya wala sila makitang pwedeng kainan, may makakain daw siya. Kaninang madaling araw, umiskor pa ang pasaway bago sila lumabas ng kwarto para maligo at mag-almusal. Bago sila umalis, nangako sila sa matatanda na babalik para magbakasyon muli, lalo pat doon ang lugar kung saan sila ikinasal. Napakalaki ng papel ng lugar na iyon sa buhay nila, kaya naman balak din nila ni Leon na bumili ng lupa at magpatayo ng bahay bakasyunan para naman anytime na gusto nilang magbakasyon ay pwede. Nag-uusap ang kanilang mga magulang. Nasa bahay na lang ng mga magulang ni Leon sila tutuloy pagkarating nila sa Maynila. Maging ang kanyang mga magulang ay inanyayahan din ang mga ito. Pero ayaw sana ng kanyang papa, pero pinilit niya mga ito kaya pumayag din sa huli. Nais kasi ng mga biyanan niya na magsalo-salo sila sa bahay ng mga ito. Yung formal daw ba na makapag-usap o makapagkwentuhan man lamang dahil nga kahit ang mga ito'y walang kaalam-alam at nabigla rin sa plano ni Raymond. Batid man ang stepmom ni Leon, nais pa rin namang ito magsalo-salo kahit konti sa bahay nila. Kaya naman nang nasa Laguna na sila, nagpaalam ng ninang nila na hanggang doon na lamang. Iisa lang kasi ang lugar na tinitirhan nila sa Laguna, pero medyo malayo sa binabaan nito. Nagpresente sanang ihahatid ng kanyang mga magulang, pero tumanggi na ang kanilang ninang. Kaya naman nagpatuloy na sila sa biyahe. Sa Makati ang bahay ng parents ni Leon. Ilang oras pang kanilang nilakbay bago makarating doon. Napaawang kanyang bibig ng pagbukas ng gate ay makita niyang isang napakagandang bahay. Parang sa ibang bansa ang pagkakadesenyo niyon. Sa gilid ng bahay may malawak na swimming pool. May malaki ding garahe kaya kasyang-kasyang kotse ni Leon, kotse ng papa niya at ang van ng mga ito. Pero napansin niyang may 3 kotse pa sa dulo ng garahe. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Ngayon lang siya nakakita ng ganito kagandang bahay. Halos salamin ang dingding at makikita mo ang tao at mga gamit sa loob.
Lalo ng kagandahan ng loob niyon. Talagang luluwa ang mga mata ng sinong makakakita ng loob niyon. Napansin din niya ang pagkamangha ng kanyang papa at mama habang nakatingin sa bahay. Maging si Raymond, ang mami nito at lola nito. Kahit siya hindi makapaniwala na ganito pala kayaman ang pamilya ng kanyang napangasawa. Nako, balae, abay pagkaganda-ganda naman pala ng bahay ninyo. Para nakakahiyang tumuloy. Halos kasing laki lang yata ng sana ninyong bahay namin eh. Bulalas ng mama ni Teresa. Abay, bakit ka naman mahihiya, balae? Nanay ka ng manugang ko kaya anytime na naisin mong bakasyon dito sa amin, pwedeng-pwede. Gusto ko pa nga yun dahil may makakausap ako na totoong tao at kapalagayan ko pa ng loob. Nakangiti namang wika ng kanilang tita Leticia. Napakabait ito sa kanya, lalo na kay Leon. Kahit nga kay Raymond dahil kahit na anak ng papa ni Leon si Raymond sa labas, hindi pa rin to tumutol na hanapin si Raymond. At ngayong nahanap na namang ito, ni hindi ito nagdalawang isip na maging kaibigan ng mami ni Raymond. Actually, close na close nga ang dalawa. Nako, ang mabuti pa'y pumasok tayo sa loob. Hayaan nyo ng mga kasambahay mag-asikaso ng mga gamit natin. Wika naman ng papa ni Leon na nagpatiunan na itong pumasok. Sumunod naman na sila dito. Kung maganda sa labas, mas lalong maganda sa loob. Parang napakasarap namang tumira sa bahay na iyon. Pero syempre, kung saan ang gusto ng kanyang mahal na asawa, doon din siya. May sumalubong na ilang kasambahay sa kanila. Inutusan ng stepmom ni Leon ang mga ito na samahan ng kanyang papa at mama sa guest room. Ang mami naman ni Raymond ay dinala din sa isa pang guest room. At si Raymond naman ay ang mismong daddy nitong sumama sa kwarto nito. Napag-alaman niya kay Leon na may sariling kwarto sa bahay ng mga ito si Raymond. Talagang inihanda daw yun ng kanyang papa para sa nawawalang anak. Si Teresa naman ay inakay ni Leon patungo sa silid nito. At napawaw siya nang marating iyon. Napakaganda ng room na ito. Malawak. Meron din tong study table sa loob. Yun nga lang, pang lalaking disenyo. Pero favorite naman niyang color kaya okay lang. Masarap sa mata at maaliwalas. Sa gitna niyon may malaking kama. Kahit 4 na tao ay kasya. Ang ganda naman dito, asawa ko. Parang mapapasarap ang tulog ko nito mamaya ah. Bulalas niya saka lumapit sa kama at nahiga. Nakangiting lumapit sa kanya si Leon saka humiga rin sa tabi niya. Niyakap siya nito at saka hinalikan sa batok. Naka-fetus style kasi siya ng higa. Sinong may sabi sa iyong papatulugin kita mamaya? Pilyong tanong nito. Sira, ikaw, malala na talaga ang pagkapilyo mo. Natatawang wika ni Teresa dito. Tsaka humarap dito ng higa. Bakit? Hindi ka dito nakatira? May room ka naman pala dito. Seryosong tanong niya. Alam mo naman kung anong relasyon namin ni Papa before, hindi ba? Tsaka ang tanda ko na para dito pa sa pudan nila tumira. Nakangiting wika nito sabay hawi ng ilang hibla ng buhok niya na tumatabing sa mukha niya. Sa bagay, hindi ko man lang natuklasan niya noon. Akala ko lang talaga noon ayaw mo kong ipakilala sa kanila. Yun pala hindi maganda ang relasyon ninyo. Pero di bale, hindi pa naman huli ang lahat eh. Ngayong okay na kayong dalawa. Tapos nahanap niyo ng kapatid mo kaya sa pagbabalik na galing Amerika, siguradong akong magiging happy na ulit kayo. Wika niya dito. Di naman ang daliri niya ang kilay nito. Pababa sa ilong at sa labi. Tsaka buong pagmamahal niyang hinalikan ito sa labi. Simula ngayon, magiging karamay mo na ako sa lahat. Kaya dapat wala na tayong sekreto ha? Mag-promise ka sa akin. Wikang muli niya dito. Tiningnan siya nito sa mata na may pagmamahal. Maya-maya ay kinintalan ng halik ang noo niya. Tungki ng ilong, magkabilang pisngi at sumunod sa labi na medyo nagtagal doon. Promise asawa ko, hindi na ako maglilihim sa'yo. At dapat ikaw din, para naman patas lang, hindi ba? Nakangiting wika ni Leon. Oo naman. Tsaka kinintilan niya ito ng maraing halik sa labi. Ayan, promise sealed. Nakangiti niyang sabi dito. Napangiti ito na medyo namumula ang pisngi. Natawa siya dahil parang teenager lang ang mukong at mukhang kinilig. Ikaw talaga, tikim ka ng tikim sa labi ko. Pwede bang magpambukbangin mo na lamang? Pilyong wika ni Leon. Ikaw talaga, mukha ka ng mukbang. Natatawang wika ni Teresa dito saka piningot ang tenga nito. Aw! Grabe naman ang mahal ko. Minukbang ko nga kagabi ang baby mo eh. Nagustuhan mo naman ah. Lalo pang pangaasar nito. Pulang-pula na mukha ni Teresa dahil sa hiya. Pasaway talaga ang lalaking ito kahit kailan. Pinitik nga niyang ilong nitong matangos. Paki niya kung masaktan ito. Pero agad na napahawak ito sa ilong at tila nasaktan talaga. Kaya naman nag-aano lang tiningnan niya iyon. Patingin nga. Hays,
Ikaw kasi napakapilyo mo. Sisi niya rito saka inalis ang kamay nito para tingnan ang ilong nito. Pero agad itong hinalikan siya sa labi. Nagkukunyari pa ang mokong. Yan pala may masamang binabalak. Hanggang sa ang halik na iyon ay tuluyang lumalim at nauwi sa maarap na sandali na walang pinagsaluhan nila sa mismong silid ni Leon. Mararinig sa bawat sulok ng silid na iyon ang impit na ungol at daing ng dalawang taong nagmamahalan. Matapos ang sandaling iyon, nagkaroon ng kaunting salusalo na tila isa nga namang celebration para sa mga bagong kasal at sa pagkakahanap kay Raymond. Kinabukasan, inihatid nila sa airport si Raymond, kasamang papa nito, ang mommy nito, at syempre si Tita Leticia na todo support sa lahat ng ginagawa ng asawa. Pangarap niyang maging katulad nito kasi damang-dama mo ang pagmamahal nito sa asawa, tsaka lagi itong nasa tabi nito para alayin ng asawa sa lahat ng ginagawa at desisyon nito. Talagang kahanga-hanga para sa isang babaeng ugali nito. Idagdag pa na napakaganda pa rin ito kahit na may edad na. Congrats ulit sa inyo, Teresa. Kuya, sa pagbabalik ko, iyong pangako niyo. Sa akin, ha? Nakangiting wika ni Raymond sa kanila, tsaka ginagap ang kanyang kamay. Teresa, hindi ako nagsisisi sa naging desisyon kong ipaubaya ka kay kuya. Lalo pat nakikita ko ang ningning ng iyong mga mata ngayon. Yan pa lang, sobra-sobrang ligaya ng hatid sa akin. Kaya't lalo lamang lumalakas ang loob ko. Magpapagaling ako para balikan ka. Madamdaming wika nito. Naluha tuloy sa Teresa. Talagang napakabusilak ng puso nito. Oy, anong balikan ha? Pasaway ka dude ha? Eksaheradong wika naman ni Leon. Nanulis pa ang uso. Kalma lang kuya. Siyempre babalikan ko sa Teresa para ipakita sa kanya na kinaya ko. Tsaka siyempre ako magiging ninong ang panganay nyo, no? Natatawang paliwanag ni Raymond dito. Nako, hayaan mo na nga ang kapatid mong yan. Basta magpromise ka na lang natatawag ka ha. Ayoko nang pinag-aalala mo ko. Alam mo namang best friend forever tayo, hindi ba? Wika ni Teresa dito, pero pinipilit lamang niya ang sarili na hindi gumaralgal ang boses. Ayaw niyang ipakita kay Raymond na mahina siya. Gusto niyang ipakita ditong malakas siya kaya dapat ganoon din ito. Oo naman, ako pa ba? Maglalaro pa nga ako dun eh. Panonoorin mo ang live ko ha? Nakangiting wika nito. Oo naman, ako pa ba ito dun support ako sa'yo? Nakangiting wika niya. Ngunit parang gusto niyang maluha dahil sa itsura nito ngayon. Napakabilis na naging pagbagsak ng katawan ni Raymond. Lalo pat bakas na rin sa mukha nito ang iniindang sakit. Pero ayaw niyang magpakita dito na nasasaktan para dito. Dapat strong lang. Dude, yung pangako mong babalik ka ha? Hihintayin kita. Marami pa akong gustong gawin na kasama ka. Wika naman ni Leon. Pangako kuya. Basta't mag-promise ka rin na tutuparin mo ang pangako mo sa akin. Kapag hindi, babalik ako para bawiin ko sa'yo si Teresa. Seryosong wika nito sa kapatid. Dude, don't worry. Wala na mangyayaring ganun. Wika naman ni Leon sa kainakbayan ng kapatid. Magkakasundo tayo dyan. Nakangiting wika nito. Anak, ikaw na munang bahala sa kumpanya. Kahit mga isang buwan lang kami doon ng tita mo. Itong si Raymond kung hindi pa pwede hahayaan na muna namin sila doon ng mommy niya para masigurado nating ligtas na siya. Ang mga kapatid mo, alagaan mo sila. Kapag dumating na kami, saka kayo lumipat sa kondo mo. Alam mo naman mga babayang kapatid mo, mabuti nang may kasama sila. Bili naman ng papa ni Leon dito. Opo papa, kami na po ang bahala ng asawa ko. Tugon ito sa ama. Iha, ikaw na munang bahala sa mga hipag mo ha? Matigas ang ulo ng mga yun, baka sumakit ang ulo mo sa kanila. Bili naman ng papa nito sa kanya. Wala po kayong dapat ipag-alala papa. Kami na po ang bahala ni Leon. Nakangiti niyang sagot dito. Salamat naman kung ganun. Tayo na anak. Kailangan na nating pumasok sa loob. Aya nito kay Raymond. Linakap naman siya ni Raymond ng buong higpit at gumanti rin siya ng yakap dito. Niyakap din ito ang kapatid sa kanauna ng maglakad. Tinanaw na lang nito hanggang sa tuluyan na itong makapasok sa loob. Okay ka lang ba asawa ko? Nag-aalalang tanong na Leon kay Teresa. Noon lang kasi tuloy niyang pinakawalan ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilang pumatak. Ang totoo kasi asawa ko, nag-aalala ko para kay Raymond. Papaano kung hindi niya kayanin ng operasyon? Papaano kung hindi na siya makabalik sa atin? Umiiyak na wika niya. Agad siya nitong niyakap at pinakalma sa pamamagitan ng paghagod sa likod at paghalik sa buhok niya. Siguro para sa iba kaartehan, pero kapag ganito na ang gesture ni Leon talagang kumakalma na siya
at pakiramdam niya ay safe siya. Babalik siya asawa ko. Malakas si Raymond. Alam kong tutupad siya sa pangako niya. Wika nito sa kanya habang yakap-yakap pa rin siya. Sana nga mahal. Sana nga. Wika na lamang ni Teresa. Nang kumalma na siya ay nag-aya na itong umuwi. What? Papa, akala ko okay ng lahat. Sabi niyo po maybe next month uuwi na kayo kasamang kapatid ko. Bakit ganito ho ang nangyari? Okay lang naman po si Raymond, hindi ba? Mangiyak-ngiyak na tanong din ni Teresa. Hinagod niya ang likod ni Leon na naoy hindi na maampat ang pagluha. Naging okay ang surgery ni Raymond. Naging matagumpay iyon kaya sobra-sobra silang natutuwa dahil ibinalita ng kanyang biyenan na uuwi na mga ito next month. Minabuti kasi ng papa ni Leon na nasa tabi lang ng anak hanggang sa tuluyan na nga itong gumaling. Akala nila okay na pero nagulantang sila dahil gabing-gabi tumatawag ang papa ni Leon. Nagkaroon ng komplikasyon anak na maghahang kanyang utak at hindi ko alam ang mangyayari sa kapatid mo. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Umiiyak na wika ng kanyang biyanan. Naiyak na rin siya habang mahigpit na yakap si Leon. Anak, humarap kayo sa akin at ipagdadasal natin ang kapatid mo. Higit sa lahat, ang Diyos lamang siya makakatulong sa atin. Kaya't magdasal tayo ng taimtim sa kanya. Wika naman ng kanilang tita Leticia. Sumunod naman sila dito. Mahigpit silang naghawak kamay. Maging ang kanilang papa, tita Leticia at mami ni Raymond. Ang papa nilang nag-lead ng prayer habang patuloy ito sa pagluha. Oh Diyos ko, alam ko pong kayo ang nag-iisang makapangyarihang Diyos na Ama sa Langit. Kami po ay nagsusumamo sa inyo na sana'y haplusin ninyo ng inyong mapagpalang kamay ang mga doktor na nag-oopera sa anak ko. Ikaw lamang po nag-iisang may kakayahang pagalingin ang aming mahal na anak. Nagsusumamo po ako sa iyo, Ama. Pagalingin niyo po ang aking anak. Pero kung talagang oras na para bawiin niyo siya sa amin, ito po ay malugod kong tatanggapin. Kayo na po ang bahala sa kanya. Isinusuko ko na po ang lahat-lahat sa inyo, Panginoon ko. Alam ko pong walang imposible, basta't manalig kami sa inyo. Nagsusumami po kami sa inyo, Panginoon ko. Sana'y dinggin niyo ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus na inyong banal na anak. Amen. Taimtim ng panalangin ng kanilang papa habang patuloy sa pagpatak ng luha. Matapos iyon, nagpaalam ng mga ito dahil pinapatawag daw ng doktor. Si Teresa naman walang tigil sa paghagulhol. Hindi niya makakaya kapag may nangyaring masama kay Raymond. Hanggang ngayon kasi sinisisi ni Teresa ang kanyang sarili kung bakit lumala ang sakit ni Raymond. Siya ang dahilan kung bakit di nito nakapagkaimo noon para lamang samahan siya. Tahan na asawa ko. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mabuting tao si Raymond kaya hindi niya hayaang may mangyaring masama sa kapatid ko. Wika nito. Hindi na ito umiiyak pero batid niyang punong-puno ng takot ang puso nito. Hindi na sila natulog hanggang mag-umaga. Nag-aabang sila ng magandang balita mula sa papa nila. Batid nilang hindi susuko si Raymond. Nangako ito sa kanila na uuwi, kaya dapat pang hawakan nila iyon. Maya-maya, tumunog ang kanilang messenger. Agad na sinagot iyon ni Leon. Papa, kamusta na ang kapatid ko? Tanong ni Leon. Ngunit umiiyak ang kanilang papa at ni hindi magong magsalita. Binundol ng matinding kaba ang kanyang puso. Pa, ano po ang nangyari? Kamusta na si Raymond? Nauutal na tanong niya dito. Hindi niya matanggap sa sarili niya ang isang katagang tila nagsasabing sa itsura ng kanyang biyanan ngayon. Diyos ko, salamat po. Napakabuti ng Panginoon sa atin, anak. Ligtas na ang kapatid mo. Bulalas nito. Talaga, Papa? Diyos ko, salamat po. Bulalas niya. Asawa ko, totoo ba ang narinig ko? Okay na si Raymond? Tanong sa kanya ni Leon na tila ba hindi makapaniwala. Oo, asawa ko. Tinakot tayo ni Papa. Nako, kay buti talaga ng Panginoon. Masayang wika niya habang lumuluha, sabay yakap dito na mahigpit. Patawad mga anak, hindi ko lang kasi napigilan ng umiyak dahil sa sobrang kaligayahan. Sabi ng doktor, kailangan pa manatili dito ang kapatid niyo ng ilang araw at baka hindi pa pwedeng bumalik siya next month kaya baka matagalan pa. Pero di bali mga anak, basta't ligtas ang kapatid niyo, okay lang sa akin ang lahat. Kaya lang medyo may pagkakaiba sa kanya ngayon. Bumalik naman na sa normal ang paningin niya. Kasi normal naman daw yun after ng surgery na maging blurred o mawala ng paningin pero okay na siya ngayon. Yun nga lang medyo iba ng pag-iisip niya ngayon. Huwag kayo magugulat kung hindi niya kayo agad makilala kapag nakita kayo. Pero ang sabi naman ng doktor, may pag-asa pang bumalik sa dati, ang kailangan lang suporta ng mga mahal niya sa buhay. Mahabang pahayag ng papa nila. Okay lang po papa, kahit habang buhay ko siyang alalayan pag uwi niya dito. Basta't gumaling lamang siya ng tuluyan.
Masayang wika ng kanyang asawa. O siya, sige na. Kayo na munang bahala sa mga kapatid ninyo. Ang kumpanya anak, huwag mong pababayaan. Bilin pa nito. Don't worry, Papa. Ako na po ang bahala sa lahat. Sagot ni Leon sa ama. Good. Sige, mag-iingat kayo dyan. Paalam nito. Kayo rin po, Papa. Panabay pang sagot nila. 2 buwan muli ang matuling lumibas. Ate Teresa, bakit mukhang namumutla ka? Tawagan ko na kaya si Kuya para sabihin sa kanyang kahapon pa hindi magandang pakiramdam mo. Wika ni Lani, isa sa kambal na bunsong kapatid ni Leon. Wala itong pasok ngayon kaya nasa bahay lang ito. Ang kambal naman ito may bibilhin lamang daw. Naku, wag na Lani. Okay lang naman ako. Medyo masama lang yung pakiramdam ko pagkagising. Baka may nakain ako kagabi na hindi ko nagustuhan kaya nasuka ako kaninang umaga. Wika niya dito. Pangatlong araw na kasing wala si Leon dahil sa business. May problema yata ang isang branch nila na located sa Davao. Kaya kailangan itong personal na puntahan iyon. Sigurado ka po ba ate? Tanong nito, halata ang pag-aalala. Naging kasundo kasi niya mga ito. Lalo pat di naman nalalayo ang mga edad nila. 3 taon lang kasi ang tanda niya sa mga ito. May hinala na siya kung bakit ilang araw na siyang hindi magandang pakiramdam. Kaya't balak na talaga niyang magpunta sa doktor mamaya para makatiyak. Kapag tama ang kanyang hinala, balak niyang isurprise ang lahat lalo pat uuwi na rin ang kanyang mga biyanan at si Raymond kasama ang mami nito. Kaya nga abalang lahat sa paglalagay ng decorations dahil may pa-welcome party sila sa mga ito. Sila lang kaya munding salo-salo lang naman. Pero ipinluto niyang lahat ng masasarap na pagkain siguradong magugustuhan ng mga ito. Tuluyan ang gumaling si Raymond sa awa ng Diyos. Pero marami pa rin daw ang hindi nito maalala. Kaya talagang dapat sabaybayan pa. Pero makakatulong naman daw ang gamot at presensya ng pamilya para maging normal na itong muli. Normal lang daw kasi magkaganon ito dahil sa brain surgery. Kinabukasan ng dating ng mga ito at si Leon, baka mamaya kaya dapat makapagpa-check up na siya. Hindi pa rin kasi siya nag-pregnancy test pero siguradong tama ang kanyang hinala. After niyang ayusin, siguruhin na iluto na ni Manang Inday ang pananghalian, saka siya umalis para magtungo sa ospital. Pagdating niya, agad niyang nakaharap ang doktor. Mabuti na lang wala na masyadong pasyente. Pagdating niya, agad niyang nakaharap ang doktor. Pinaihi siya nito at pinataka ng binigay ng doktor na pregnancy test. Tama nga siya ng hinala. Positive. May 2 guhit na lumabas. Tinanong siya ng doktor kung kailan ang huli niyang menstruation. Sinabi naman niya rito. Maya-maya, niresitahan na siya nito ng vitamins at pampatibay sa kapit ni baby. Sinabi ng doktor na 5 weeks pregnant na siya at kailangan niya mag-ingat. Kumain ng mga masusustansyang pagkain at inumin ang mga vitamins niya. Sobrang saya niya nang sabihin iyon ng doktor. Sabi na nga ba niya? Tama ang hinala niya dahil ganun din ang naranasan niya noon nung pinagbubuntis niya ang una niyang baby. Natatakot siyang baka makatulad ng panganay nila ang kanyang ipinagbubuntis, kaya ipinapangako niya na doble ingat siya dito. Bago mag-dinner, dumating nga si Leon. Tumawag sila sa kanilang mga magulang at nalaman lang pasakay na ang mga ito. Excited na sila sa pagbabalik ng mga ito. Lalo na siya, nais na niyang makita si Raymond. Minsan na niyang nakausap ito sa video call, pero parang hindi nga sila nito kilala, pero nakikipag-usap pa rin sa kanila. Kaya tiyak niyang kailangan sila nito. Titiyakin niyang babalik ang alaala nito. Kinabukasan, nasa airport na si Leon para sunduin ang mga magulang, kasama si Raymond at ang mami nito. Gusto na niyang mayakap ang kaibigan. Tamang-tama lang ang surprise niya dahil ito may kagustuhan nito. Nais itong maging ninong nito ng kanilang panganay. Hindi man ito iyon maalala, titiyakin naman niyang maalala nito iyon. Ayun sila, asawa ko. Masayang wika ni Leon sabay turo sa mga ito. Tita Leticia! Raymond! Sigaw niya sabay kaway sa mga ito. Masayang gumanti naman ng kaway sa kanya ang mga ito. Pwera lang si Raymond na medyo nakakunot ang noo. Siguro dahil hindi siya makilala. Agad siyang sumalubong sa mga ito. Yumakap siya kay Tita Leticia at kay Raymond na tila nagkukuluhan. Sabi kasi ng papa nito, hindi naman daw lahat ng alaala nito ay nawala. May mga ilan lamang ang masaklap ng kasama sa Teresa at si Leon sa nawalang alaala pero okay lang. Tutulungan nilang makaalala ito. Hi dude, kamusta ka na? Tanong naman ni Leon sa kapatid. Sa kainakbayan ito. Okay lang kuya. Wika nito pero parang hindi na ito magiliw na Raymond na nakilala niya. Tayo na sa bahay nang tayo makapagpahinga na. Aya naman ng kanilang papa. Humalik naman siya sa mami ni Raymond, tsaka sumakay na sila sa van para umuwi.
Wow! Kayo ha? May party pa talaga! Natutuwang wika ni Tita Leticia. Welcome home, Mama, Papa, Kuya, Tita! Salubong ng kambal sa mga ito. Hawak-hawak pa ang banner na may nakalagay na welcome home. Ang kambal ng mga ito. Ang sweet naman ng mga anak ko. Halika kayo dito. Masayang wika ni Tita Leticia. Nagyakap naman ang mga ito. Pagkaway pumasok na sila sa loob. Si Leo naman ay sinabayan ng kapatid na si Raymond. Parang naiilang huli pero kahit papaano, nakikipag-usap naman ito sa kuya nito. Lunch na kaya tamang-tama sa inihandaan lang pagkain para sa mga ito. May cake pa na nakasulat din, welcome home. Masaya silang kumain. Pero kay Raymond, puro masusustansyang gulat isda lamang ang pagkain nito. Mukhang maayos na talaga ito. Ang problema na nga lang ay ang ibang alaala nitong nawala. Pero ang pangangatawan nito at maging ang itsura ay bumalik na sa dati. Sobrang nasisiyan siya na makita itong nasa maayos na kalagayan. Raymond, namimiss ka na daw ng mga followers mo sa FB page mo. Hindi mo ba sila natatandaan? Tanong na Teresa dito. Bago ito umalis, iniwan nito ang email at password ng Facebook nito sa kanya. Sabi nito kung sakaling makalimutan daw nito iyon after ng surgery. Hindi naman niya iyon pinakawalan. May ilan pang naipost doon si Raymond bago ito maoperahan. At medyo marami ang nanood kaya naman sa loob ng 3 buwan, malaki rin ang kinita nito. Hindi nga lang niya ma-withdraw kasi kailangan si Raymond ang mismong gumawa noon. Nasa kanya rin ang bank account nito at kahit PIN, pero ayaw pa rin niyang galawin yun. Batid kasi niyang babalik ito at magiging maayos ang lahat. Yun nga lang, naipon na yun kaya hindi birong perang nandoon. Ah? Sabi nga rin ni Mommy, nakita ko ng page na yun pero hindi ko kasi maalala. Wika nito. Hindi bali na. Tuturuan na lang kita kung paano mo makukuha ang pera mo doon. Ang laki na kasi. Natatakot ako baka ma-hack yung page mo. Mawala lang. Wika ni Teresa dito. Bakit iha? Magkano na ba ang kita niya sa page niya? Tanong ng mami nito. Mahigit $5,000 na tita. Sagot niya dito. Naku, malaking pera nga iyon. Mamaya i-withdraw niyo na iha para naman makatulong sa pansuporta ng gamot niya. Wika nito. Sige po. Sagot niya saka pinagpatuloy ng pagkain. Matapos silang kumain, nagpahinga ang lahat sa living room. Yun ang balak niyang sabihin na surprise sa mga ito. May ginawa siyang gift box. Hili-hilahin ito iyon. Una, mga papel lamang. Ang sunod may nakasulat na. Congrats! Daddy ka na! Tapos sa huli ang pregnancy test na may positive result. Nagulat ito sa paglapit niya. Oh, para saan ang gift na to asawa ko? Tanong Leon. May nakasulat na, pull me sa gift box. Para sa pagiging mabuti mong asawa sa akin asawa ko. Nakangiti niyang sagot dito. Ay, super sweet naman talaga ng wife ko. Nasisiyang wika ni Leon. Maging ang lahat ay nakangiti din habang nakatingin sa kanila. Natutuwa sa kaswitan nilang dalawa. Ang swerte ko talaga sa manugang ko, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit minalsa ng 2 kong anak. Nakangiting wika ng kanilang papa. Si papa talaga, ng bola pa. Natatawang wika ni Teresa sa biyanan. Ay siya, buksan mo lang regalo mo anak. Aba bihira ka na makakahanap ng asawa nagre-regalo pa dahil sa mabuting asawa. Wika ng papa nila. Mukhang may pinaparinggan ka honey ah. Nakataas ang kilay na wika naman ni Tita Leticia pero natatawa ito. Ay, wala honey ah, ikaw talaga. Lagi ka lang sa tabi ko, sapat na yun. Malambing na wika naman ito sa asawa. Napangiti naman si Raymond at ang mami nito habang nakatingin sa mag-asawa. Go na asawa ko, hilahin mo na. Nakangiti niyang wika dito. Ano kayang laman nito? Wika ni Leon saka kinulog pa at sinimula ng hilahin. Nakakunot ang noon nito habang hinihila ang mga papel na wala mang nakasulat o laman. Ang lahat ay nag-aabang kung anong laman niyon. Napapailing na lang si Leon. Akala siguro ginugood time niya ito. Pero sinenyasan niya itong ipagpatuloy kaya naman tuloy-tuloy ang hila nito hanggang sa lumabas ang malaking nakasulat na, Congrats! Daddy ka na! Nanlalaki ang mata nito nang mabasa iyon. Napasingap naman ang lahat. Ang 2 kambal naman ay napatili hanggang sa mahila nito ang pregnancy test niya. Oh God! Asawa ko! Seryoso ba to? Hindi ka nagbibiro? Sunod-sunod na tanong nito. Sunod-sunod naman siyang tumango dito. Bigla itong tumayo at agad siyang niyakap sa bewang at saka malakas na tumatawang iniikot siya. Tuwang-tuwa ito sa sorpresa niya. Yahoo! Magiging tatay na ako! Masayang sigaw ni Leon. Ganoon din ang mga nandoon.
Lalo ng papa nila na maluha-luha pa dahil sa wakas daw ay magiging lolo na ito. Ganoon din naman si Tita Leticia na yumakap pa sa asawa dahil sa sobrang kasiyahan sa naging sorpresa niya. Sa wakas, magkakaroon na kami ng pamangkin. Masayang wika naman ng kambal. Asawa ko, salamat. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya. Doble-doble saya dahil nakauwi na ligtas si Raymond. Tapos ngayon may madadagdag na bagong miyembro ng ating pamilya. Diyos ko, salamat po. Pangako, aalagaan kita ng gusto ngayon. Kahit ni baby, titiyakin kong ligtas. Mangiyak niya na wika ni Leon kay Teresa. Tsaka walang babalang hinalikan siya sa labi. As in sa harap ng pamilya nito. Nahiya tuloy siya. Pasaway talagang lalaking to. Kilig na kilig naman ang lahat sa kanila. Kuya Ninong ako dyan ha? Nakangiti namang wika ni Raymond. Nako dude, ikaw talagang humiling nito. Bago kaya umalis, kaya naman ito na. Tinupad na namin ang wish mo kaya bilisan mo makarecover ha? Dahil kinakailangan mo palakas para sa inaanak mo. Aba, kapag tumatakbo na to siguradong papagurin ka ng inaanak mo kakahabol. Masayang wika naman ni Leon. Nagtawa na naman ang lahat. Siya naman ay naluluhang pinagmasdan ang masayang mukha ng kanyang asawa. Ito ang nais niyang makita sa surprise niya. Hindi katulad ng first baby nila na pagkadisgusto ang mababanaag sa mukha nito. Pero ngayon, hindi matatawaran ang kasiyahang nakarehistro sa mukha nito. Talagang wala na siyang mahihiling pa. Asawa na niyang nag-iisang lalaking itinatangi ng kanyang puso na kahit hindi naging maayos ang kanilang simula, eto naman at naging maayos ulit sila. Ginampanan na nito ang magiging mapagmahal at ulirang asawa. Magkakaanak na rin sila. May mga biyanang tanggap siya at itinuturing din siyang tunay na anak. Ligtas na rin sa bingit ng kamatayan si Raymond ay tinuturing niyang best friend at syempre, bayaw na rin. At maging ang dalawang kambal ay mababait din sa kanya. Itinuturing talaga siyang ate lamang ito. At mga magulang na mahal siya at handa siyang tulungan sa lahat ng oras. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Salamat po Diyos ko. Tunay nga pong napakabuti ninyo sa akin. Piping pasasalamat ni Teresa sa poong may kapal. I love you asawa ko. Puro ng pagmamahal na wika nito sa kanya. Mahal na mahal din kita asawa ko. Madamdaming tugon niya rito. Maluluha pa nga siya dahil hindi na nawawala ang masayang aura ng mukha nito. Muli siya nitong niyakap at ginantihan din niya ng mahigpit na yakap. Ang yakap na palagi nagbibigay sa kanya ng kasiguruhan. Ang yakap na palagi niyang nais maramdaman mula sa taong kanyang pinakamamahal. Ang yakap ng kanyang pinakamamahal na asawa. Tunay na pag-ibig ang naramdaman ni Raymond para kay Teresa. At dahil sa pagmamahal niya rito, nagawa niyang ipaubahay ito sa kanyang kuya na si Leon. Pag-ibig din na naghari sa puso ni Teresa. Kaya naman kahit pilit niyang iwinawak sa buhay niya si Leon, ito at ito pa rin ang hinahanap ng kanyang puso. Maging kay Leon, wala siyang pagtingin noon kay Teresa. Pero sa huli, umibig din siya dito. Sadyang napakahiwaga ng pag-ibig at pag-ibig din na naging dahilan kung bakit sina Leon at Teresa ay maligayang namumuhay ngayon bilang mag-asawa. Ha? Tingnan mo nga ang comment na to Teresa. Abat, mukhang hinahamon ako ah. Nang gagalaiting wika ni Raymond sa kanya. Natatawa namang binasa niya iyon. Sus, mahina naman niyang zilong mo. Pang-elite pa yung galawan. 1 versus 1 tayo nang malaman natin. Kapag natalo mo ako, quit ML na ako. Pero kapag nanalo ako, magpapanggap kang boyfriend ko for 1 month. Basa niya sa comment. Napahagalpak talaga siya. Naku, babae pala yan eh. Seryoso ka, papatulan mo siya? Natatawang tanong ni Teresa kay Raymond. 8 months na agad simula nang umuwi si Raymond galing Amerika. Malaking tulong talaga dito ang presensya nila ni Leon. Dahil unti-unti nang bumalik ito sa normal. Nawala na rin ang panakanak ang pagsumpong ng sakit ng ulo nito. Sanhin ang pagkakaopera dito. Ngayon, saktong kabuuan na niya kaya sa bahay na ng mga magulang ni Leon muna sila nag-stay. Dito na rin nakatira si Raymond at ang mami na nito ang nakatira sa kondo nito. Kasama ang bago nitong kinakasama. Sila naman, pansamantalang sa kondo din dati nakatira simula nang dumating na si Raymond galing ibang bansa. Pero napag-usapan nila ni Leon, nabibili sila ng bahay at lupa dahil kapag may mga anak na sila, masikip ng kondo nito para sa kanila at sa kanilang mga anak. Sang-ayon naman dito ang kanyang mga magulang. Ang papa naman ni Leon ang nais ay sa bahay na lang sila nito tumira, pero hindi pumayag si Leon. Katwiran nito para matuto din silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Napakayabang. Kababaeng tao mukhang trash talker. Tsaka gustong alisin ang kayabangan yan para magtanda. Lakas pang mangarap na maging boyfriend ako. Pweh,
Saglit lang, Teresa, ha? Panoorin mong laro namin. Nakakairita eh. Eto na, nag-follow na sa akin si ML. Wika nito saka nagsimula namang ito. Nako, baka mabaliktad, Raymond, ha? Kapag nabaliktad ang pangyayari, magkaka-girlfriend ka na niya nang wala sa oras. At kapag nangyari yan, ipakilala mo siya sa akin, ha? Matagal na siguro may kirasyan sa'yo dahil talagang gumawa siya ng paraan para mapansin mo, ha? Natatawang wika niya dito. Naku, malabong mangyari yan, Teresa. Watch mo na lang kung ano mangyayari. Wika pa nito saka sinimulan ng laro. Sige, wika na lang niya saka umupo sa tabi nito. Naka-live ito kaya kumaway siya sa mga viewers nito. Ang dami pa rin nanonood ng live nito. Kahit na ilang buwan itong hindi nakapag-live, hindi pa rin ito iniwan ng supporters nito. Shit, ang kate naman ng zilong niya. Wika nito. Naku, mukhang magkaka-girlfriend nga nang wala sa oras ang idol nyo guys ah. Wika ni Teresa na natatawa habang pinapanood ang pagkakakunot ng noon nito. Daming nagko-comment na oo nga daw. Mukhang gusto na daw magka-girlfriend ng idol nila. Mukhang nakamove on na daw sa kanya kasi parang nagpapatalo. Pero ang totoo, magaling talaga ang kalaban nitong zilong user. Ikaw ba naman ang mag-top PH? Magaling din naman magzilong si Raymond pero funny user talaga ito. Kaya't siguro hirap din ito. Ilang minuto pang tinagal ng laro at kainis! Heis! Reklamo nito. Naku, talo ka Raymond. Paano yan? Congrats! May girlfriend ka na. Tuwang-tuwang wika ni Teresa dito. Nag-chat yung girl sa chatbox ng ML. Sa messenger daw ang dalawa mag-usap. Nagpaalam si Raymond sa mga viewers niya na nagkakagulo kasi curious sila sa babaeng nakatalo sa idol nila at instant girlfriend ng idol nila. Bad trip? Dinaya yata ako ng babaeng yun eh. Ines na wika ni Raymond. Naku, walang nandaya sa'yo lalaki. Sadyang magaling lang talaga siya sa'yo. Tumatawang wika niya Lito. Naku, paano ba to Teresa? Magkikita daw kami bukas. Papayag ba ako? Mamaya masamang tao pala to o kaya scammer. Nakangiwing wika nito habang katsat ang babae sa messenger nito. Oy, nangako ka sa kanya kaya dapat magpakalalaki ka. Tuparin mo ang pangako mo. At saka sa mataong lugar naman yata kayo magkikita. Eh bakit ka matatakot? Wika ni Teresa dito. Oo, sa Mall of Asia daw pero kasi... Raymond! Tawag ni Teresa sa pangalan nito. O bakit? Takang tanong nito. Agad siyang napahawak sa tiyan niya. Sumakit iyon bigla na hindi niya mawari kung gaano kasakit. Aha! Raymond! Bilis! Tawagin mo ang kuya mo! Hirap na utos niya rito. Ha? Eh bakit? Natatarantang tanong nito. Manganganak na yata ako. Aha! Bilisan mo! Hindi niya napigilan ang hindi mapasigaw dahil sa sobrang sakit. Hirap na hirap siyang tumayo sa upuan dahil napakalaki ng kanyang tiyan. Kambal kasi ang inaasahan nilang anak, kaya nga sobrang napaka-blessed talaga nila. Natuklasan nila nung magpa-ultrasound siya. Doble-doble ang saya na hatid noon sa kanila. Doble ingat din si Leon sa kanya. Nung naglilihi siya lahat ng gusto niya ibinibigay nito. May bulaluan sa Laguna na lagi nilang kinakainan noon ng kanyang mga magulang. Nung sinabi niya na parang gusto niyang kumain noon, talagang nag-drive pa ito patungo sa Laguna para ibili siya. Yun nga lang, asar na asar lang ito kasi gustong gusto niyang bubot na bayabas. Ito ang nangunguha pero kasalo niya ito sa pagkain kasi gusto niya palaging kasalo ito. Ayun, halos magkanda-duwal-duwal si Leon nung una dahil mapait nga naman ang bubot na bayabas. Pero pinagbigyan pa rin siya nito kapag gusto niyang kumain. Talagang sasaluhan na siya nito. Pero sabi kasi nila antukin daw ang kumakain ng tinan ng buntis kaya ang ginagawa nila, hinahati nilang bawat pagkain niya. Sobrang effort ni Leon nung naglilihi siya. Halos hindi siya nito paggalawin. Ha? Manganganak ka na? Tarantang tanong nito. Oo nga Raymond, ano ba? Bilisan mo. Halos maiyak na siya sa sobrang sakit. Ito namang si Raymond mas natataranta pa kaysa sa kanya. Oo, ito na. Kuya! Kuya! Sigaw nito habang patakbong lumabas ng gaming room nito. Napapangiwi siya habang maring nakahawak sa may upuan. Sobrang sakit talaga ng kanyang nararamdaman. Ilang sandali lang at bumukas na muli ang pinto. Iniluwan niyon ang humahangos itong asawa. Asawa ko! Diyos ko! Sobrang sakit na ba? Tanong nito sa kaagad siya nitong pinangko palabas ng bahay. Nako sir! Ay saglit lang! Kukunin ko yung mga gamit niya. Wika naman na nakasalubong nilang si Manang Inday. Raymond, isabay mo si Manang Inday. Bilisan niyo at sumunod kayo sa amin. Nagmamadaling bili nito sa kapatid. Tsaka isinakay na siya sa likod ng kotse.
Pero agad niyang pinigilan ito. Gusto lang niyang katabi ito para pagkuhanan ng lakas. Wag na, dude. Ikaw na magmaneho. Sigaw nito sa kapatid, sabay itsa dito ng susi. Mabilis namang tumalima si Raymond at agad na minani obrang kotse. Yakap-yakap naman siya ni Leon habang nagbabiyahe sila. Ramdam niya ang bahagyang panginig nito. Mukhang mas kabado pa sa kanya ang kanyang mahal. Maingat mag-drive si Raymond pero kinakabahan pa rin siya dahil halatang natataranta ito. Pero sa awa ng Diyos, nakarating din sila ng maayos sa ospital. Agad naman silang inasikaso ng doktor niya. Inihanda agad ang delivery room dahil ang sabi nito, pumutok na ang panabigan niya. Kapag hindi niya kayang ilabas ng normal yung dalawa, mapipilitan silang isa-cesarean siya pero ayaw niya. Sa tingin naman niya kakayanin niya iyon. Nagbabasa-basa kasi siya dati na pwedeng normal delivery ang twins, kaya pinanindigan niya iyon. Sa tingin naman niya kaya niya kahit sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Hirap na hirap man siya sa pag-iri. Basta nasa tabi niya si Leon, lumalakas ang loob niya. Yun nga lang, animo mas nahihirapan pa ito sa kanya at mas nauna pang ang umiyak kaysa sa kanya. Kanina habang nasa kotse sila, kinausap niya ang mga baby niya na huwag pahihirapan si mommy, kaya alam niyang tutulungan siya ng mga ito. Hirap na hirap siya pero mas naaawa si Teresa kay Leon. Animo nanganganak din kasi ito dahil kapag umiiri siya, ganoon din ang ginagawa nito. Tapos hindi pa tumitigil sa pag-iyak dahil siguro sa sobrang pag-aalala sa kanya. Ilang iri pa ang ginawa niya at isa pang malakas sa pag-iri, lumabas ang una nilang baby. Umiyak iyon ang umiyak. Animoy natauhan naman sa Leon nang marinig ang iyak ng panganay nila. Ilang pag-iri pa ang ginawa niya at isa pa uling malakas na iri. Sumunod naman ang kanilang bunso. Napausal siya na maiksing panalangin. Nagpapasalamat siya sa ama dahil hindi siya nito pinabayaan. Hindi siya masyado nahirapan sa pagluwal ng kanilang kambal. Dalawang malulusog na lalaki ang inyong anak, Mr. and Mrs. Masayang anunsyo ng doktora. Matapos iyon, pinalabas na si Leon ng doktor. Ayaw pa sana nito pero hindi ito pwedeng manatili pa sa loob ng delivery room. Hintay na lamang daw nito na maiayos siya sa kanyang ospital para pwede na silang pumasok. Dinig na dinig niyang iyakan ng dalawa niyang supling. Pinilit niyang hindi mawala ng ulirat kahit paramdam niya ang sakit ng parte ng kanyang katawan na tila tinatahi ng doktor. Gusto niyang nakamulat lang. Ayaw niyang pumikit kahit antok na antok siya dahil natatakot siyang hindi na muli pang magising at hindi na masilayan pa ang kanyang mahal na asawa at mga anak. Ilang minuto pa't okay ng lahat. Malinis na siya at nasuotan na rin ang hospital gown. Tsaka dinala na sa pribadong kwarto na nakatalaga sa kanya. Mrs., pwede naman po kayong matulog kung nais po ninyo. Kayo lang po ang nakita kong nanganak na hindi nakatulog. Wika ng nurse na nag-aasikaso sa kanya. Okay lang po ako, nurse. Gusto ko po kasi makita muna mga baby ko. Wika ni Teresa dito. Okay po, Mrs. Kung kaya niyo pa pong mahintayin, maya-maya lang po nandito na po mga baby ninyo. Nakangiting wika pa nito sa kanya. Asawa ko, Diyos ko, ano? Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tarantang tanong Leon sa kanya na nakapasok lang sa kwarto. Kasunod nito si Raymond. Okay lang ako, asawa ko. Hinihintay ko ang ating mga anak. Nakangiting wika niya dito. Ginagap nito ang kanyang palad at buong pagmamahal na kinintinan ng halik sa labi. Salamat sa tatag mo. Salamat, asawa ko, sa pagluluwal mo sa ating mga anak. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala pero super mom ka talaga. Tiniis mo ang sakit para mailuwal lang sila ng maayos. Salamat, asawa ko. Mahal na mahal kita. Mangiyak-ngiyak na pahayag ni Leon. Nako, ang sweet naman pala na mister ninyo, ma'am. Kinikilig na wika ng nurse. Nako, nurse, masanay ka na sa dalawang yan. Ako nga, umay na sa kaswitan ng mga yan. Akala mo lagi na lang lalanggamin dahil sa kaswitan eh. Natatawang wika naman ni Raymond. Wala, inggit ka lang kasi, dude. Maghanap ka na kasi. Pangaasar naman dito ni Leon. Nako, asawa ko, may girlfriend na yan. Raymond, dalhin mo siya sa akin dito bukas, ha? Nakangiting wika ni Teresa. Grabe, nanganak ka na't lahat, hindi mo pa rin nakalimutan yun? Wika naman ito. Sira, nanganak lang ako, no? Hindi nagka-amnesia. Natatawang wika ni Teresa. Ramdam niya ang matinding antok, pero ayaw niya talagang pumikit. Kahit naramdam din niya ang kirot ng parte ng tinahi sa kanya. Ay, Mrs., ano nga po palang nais nyo? Kaya niyo po bang i-breastfeed ang kambal nyo? Pero I suggest na mas mainam formula na lang, Mrs. Kasi mahihirapan kayo mag-breastfeed lalo na kapag dalawang lalaki ang kambal ninyo. Wika ng nurse. Formula lang, nurse. Akin lang kasi yan. Bawal sa baby ang milk niya. Sagot ni Leon.
Automatikong nabatukan niya ito. Natawa naman ang nurse, maging si Raymond. Hiyang-hiya tuloy siya dahil sa kapilyuhan ng asawa. Ikaw, puro ka talaga kalukuhan. Kunway naiinis na wika niya rito. Sa kaakmanan naman itong babatukan, pero bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang nurse na may karga sa kanilang mga baby. Itinabi sa kanya mga ito. Ang mga anak ko. Maluhalo-hang wika ni Teresa. Ang pogi ng mga anak natin, asawa ko. Grabe, kamukha ko sila. Hello mga anak, andito si Daddy. Nasisiyahan namang wika ni Leon. Si Raymond naman maluha-luha ding nakatingin sa mga pamangkin. Mga inaanak, andito ang pogi ninyong Tito Ninong. Wika naman itong halata ang kasiyahan sa mukha. Nilaro-laro ni Leon ang maliit na kamay ng kanilang mga anak. Ang sarap tingnan ng mga ito. Kitang-kita sa mga mata ni Leon kung gaano ito kasaya. Nakakataba ng puso. Sulit ang sakit na dinalas niya sa panganganak kapag nakita mo talaga ang bunga. Ibinigay sa kanilang nurse ang 2 feeding bottle na may timpla ng gatas. Tsaka magkatulong sila ni Leon na padidehin ang mga ito. Sorry mga anak ha, 2 kasi kayo kaya hindi ko kayo mapapainom ng gatas ni Mommy. Kausap niya sa mga ito. Nagigilty kasi siya pero natutuwa. Kawawa naman ang mga ito kapag pinilit pa niya. At hindi pa naman gaanon kadami milk niya kaya baka gutumin lamang ang mga ito. Mrs., nakaisip na po ba kayo ng name para sa kambal? Tanong ng nurse. Lucas at Luke, nurse. Yan ang naisip namin para maiksi lang. Nakangiting sagot ni Leon dito. Ah, mas okay nga po yun, mister, para hindi mahirapan ng bata kapag isusulat na niya ang pangalan nila. Nakangiti nitong sagot. Matapos dumede ng kambal, kinarga saglit ni Leon ang mga ito. Pati na siya at si Raymond na rin hindi pumayag sa kargahin ng mga pamangkin. Pero syempre, nag-alcohol muna mga ito. Tsaka kinuha na ulit ang mga ito ng nurse para dalhin sa nursery room. Nakatulog naman sa si Teresa matapos niyon. Talagang hindi na niya kinakaya pang antok. Parang hapong-hapong ang kanyang katawan kaya kailangan talaga niyang magpahinga. Kinahapunan na nakapunta ang mga magulang ni Leon at maging ang kanyang kambal na hipag. Tuwang-tuwa ang mga ito, lalo ng papa ni Leon. Kinabukasan naman ang kanyang mga magulang ang dumating. Halos mangiyak-iyak ang kanyang mama dahil wala daw ito sa tabi niya ng mga anak. Balak na kasi namang itong magbiyahe kahapon. Nagkaaberya ang kotse ng kanyang papa at kailangan pang ipaayos. Sinabi niya na okay lang kasi hindi naman siya iniwan ni Leon at Raymond. Kaya't lubos ang pasasalamat ito sa dalawa. Kinahapunan, dumating naman si Raymond at nagulat siya sa kasama nito. Wena? Gulat na wika niya. Kamusta na, Teresa? Nakangiting tanong nito. Aba, mabuti naman at nakadalaw ka, Wena. Wika naman ni Leon. Nasa na yung girlfriend mo ipapakilala sa amin, Raymond? Nako, wag mo akong iisahan. Lagot ka talaga sa akin kapag lumakas na ako. Wika ni Teresa sa lalaki. Ano ka ba, Teresa? Dinala ko na nga siya sa'yo eh. Nakangiting wika nito. Ano? Si Wena naka 1 versus 1 mo na naging instant girlfriend mo dahil natalo ka niya? Gulat na tanong niya. Napakamot naman si Wena sa ulo at tila nahihiya. Si Raymond naman ay tumango lamang sa kanya. Napahagalpak tuloy siya ng tawa. Hindi niya akalaing si Wena iyon na talagang pinaiyak pa nito ang sikat na streamer na si Raymond sa live nito. Nako ha, ikaw Wena may paganyan ka pala ha? Pangaasar niya dito. Sorry na Teresa, ang hirap na kasi maabot ng mokong na to eh kaya ayun. Tsaka wala naman na kayo kaya pwede na akong pumapel. Actually, sa bus pa lang nun, crush ko na siya. Mukhang hindi ako nito mapapansin kaya ako nang gumawa ng hakbang. Nakangiting wika ni Wena. Natutuwa talaga si Teresa sa nangyari sa dalawa. Noon pa lang sa kasal nila ni Leon, napansin na niya noon na tila may kakaiba kay Wena. Yun pala may gusto na ito kay Raymond. Hindi lang nito pinapahalata dahil sila pa noon. Masaya siya para sa kanyang best friend. Sa wakas, mukhang nakahanap na ito ng babaeng para dito. Lalo pat pareho mga ito ng hilig. Dude, congrats! Tila nang aasar na wika naman ni Leon dito. Kuya, wag kang mang-asar dyan. 1 month lang to dahil natalo niya ako. Tila naaasar naman na wika ni Raymond sa kapatid. Pero biglang ikinawit ni Wena ang kamay sa leeg nito at tila sinasakal. Sino may sabi sa yung 1 month lang? Forever na to, Lodi. Tumatawang wika nito. Sabay bitaw kay Raymond na halos magkanda-ubo na dahil sa ginawa ni Wena. Baliw. 1 versus 1 na lang ulit. Funny to funny. Nakataas ang kilay na hamon dito ni Raymond. Bigla itong pinalo ni Wena sa puwet. Wag na, Lodi Cakes ko. Iiyak ka lang, promise.
Natatawang wika nito. Napaka-trash talker mo talaga. Kunway naiinis na wika nito sa babae. Si Teresa at si Leon naman ay aliw na aliw sa kakulitan ng mga ito. Sa wakas, hindi na lang silang dalawa magiging maligaya. Maging si Raymond ay nahanap ng tunay na pag-ibig. Kaya't masasabi niyang pag-ibig talaga ang nagbubuklod sa lahat. Hinayaan na nila ang mga ito. Iniangat ni Leon ang kanyang kamay at hilalikan nito ang likod ng kanyang palad habang magkahinang ang kanilang mga mata. Sobra-sobra ang kanilang kaligayahan dahil maayos ng lahat. I love you, asawa ko. Madamdaming wika ni Leon. Salamat sa pagmamahal, asawa ko. Mas mahal na mahal kita. Madamdamin din niyang tugon dito. Saka hinalikan siya nito sa labi. Yak! Kunwa na may nasusukang wika ni Raymond. Natatawang binato naman ito ni Leon sa unan, pero sa pag-iwas ito na out of balance agad. Diniluhan ito ni Wena, ngulit sakto naman ang pagbagsak ng dalawa. Hindi sinasadyang nagkalapat ang mga labi nito. Nanlalaki ang mga mata ni Wena, pero bigla itong pumikit at tila ninamnam ang aksidenteng halik na iyon. Yak! Sabay namang kansaw ni Leon at Teresa sa mga ito, habang maluha-luha sila sa kakatawa. Napakasayang pagmasdan ng apat. Animo matalik lang na magkakaibigan na nagkakantsawan. Mababakas ang kasiyahan at pagmamahal sa bawat isa. Napakasarap sigurong pagharian din ng pag-ibig, dahil kung may pag-ibig, magiging masaya at payapa ang bawat isa. Tunay ngang kapag ang pag-ibig ang naghari, walang sino man ang makahadlang dito. Kahit pilit man itong itago, kahit pilit itong labanan, kapag puso na nagpasya, wala ka na magagawa kundi ang sundin ito. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Sana po'y may aral kayo nakuha dito. Muli po tayo magkita-kita sa susunod nating istorya.